Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ngayong panahon ng Adbyento, ano balita? Dalawang impeachment complaints na ang isinampa laban kay VP Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang impeachment ay isang legal na proseso ng pagpapatalsik mula sa pwesto ng isang lingkod bayan, isang nahalal, di po ba? Bahagi ito ng checks and balances kung saan pinananagot ng lehislatura ang mga kapwa nilang lingkod bayan sa ehekutibo at hudikatura sa ngalan ng taong bayan. Ang unang nagsampa ng impeachment complaint ay isang grupo na kinabibilangan ng mga dating opisyal ng ating pamahalaan. Kinatawan ng mga NGO, mga pari religyoso. Ininderso ni Akbayan Representative Percy Sendanya ang kanilang reklamo. Naghain sila ng 24 na article of impeachment kung saan 4 ay direktang paglabag umano sa ating saligang batas. Isa sa mga ito ay graft and corruption, kaugnay sa mga anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at isa pang pondo sa Department of Education. Inaakusahan ang ating kasalukuyang VP Sara ng bribery dahil sa ill-gotten wealth ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilagak sa kanyang bank account. Inireklamo din, kapanalig, ang kanyang betrayal of public trust dahil bumiyahe siya sa Germany sa kasagsagan ng pananalanta ng Bagyong Carina noong Hulyo. Isinangkot din siya sa extrajudicial killings ng kanyang ama sa pagkatanggol sa sex trafficker na si Apollo Kibuloy at sa mga hindi maipaliwanag na yaman at ari-arian. Batayan din daw ng pagkapatalsik kay Sara o kay VP Sara ang pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong BBM at sa kanyang mga kaanak. Kapanalig, ang pangalawang impeachment complaint ay mula naman sa mahigit 70 individual, kasama ang ilan dating mambabatas. Inendorso ito ng tinaguriang Makabayan Bloc na kinabibilangan ng mga kinatawan ng mga party list tulad ng ACT Teachers, Gabriela, Kabataan. Kasong betrayal of public trust ang pangunahing isinampa ng mga nagrereklamo laban sa bise. Hindi nalalayo, kapanalig, ang kanilang mga dahilan sa unang complainants. Para nga sa kanila, makikita ang pagkataksil ng bise sa tiwala ng taong bayan nang abusuhin niya ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng confidential funds. Kinutya rin niya ang audit process ng utusan ng kanyang staff na magpasa ng fabricated documents, gaya ng mga resibong may questionableng pangalan katulad ng Mary Grace Piatos. Tahasan din daw niyang binastos ang mandata ng Kongreso dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pandinig at hindi niya pagsagot ng diretso sa mga tanong at minsay may pagbabanta pa. Dagdag na mga complainants, malinaw ang mga ginagawang ito ng bisi ay paglabag, pagtataksil sa kasunduan ng isang lingkod bayan at taong bayan. Mabibigat na dahilan dahil ang mga ito para patalsikin ang vice-presidente at pagbawalan ng humawak ng posisyon sa pamahalaan kailanman. Mabigat, kapanalig, na mga kaso ito. Sa panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching, ang pampublikong opisina o posisyon ay kasunduan sa pagitan ng lingkod bayan at taong bayan. Ang taong bayan ay ang pundasyon at pinagmumulan ng kapangyarihan ng ating mga lingkod bayan. Dapat lamang igiit ng taong bayan ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagkilatis sa mga gawain ng mga lingkod bayan at pagkapalit sa kanila. Kung mapapatunayang hindi nila nagagampanan ang kanilang tungkuling itinaguyod at itaguyod ang kabutihang panglahat o common good, isang malalim na Catholic social teaching. Sa madaling salita, kapanalig, paalala ito sa lahat ng lingkod bayan na ang taong bayan ang boss nila. Nasusulat sa Roma 13:4, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos sa ikabubuti ng lahat. Kapanalig, ibig sabihin,
ang ikabubuti ng taong bayan ang pinakamataas na prioridad na dapat isipin ng mga lingkod bayan. Kung ipinakikilala nila ito, doon lamang sila tunay na makapaglilingkod sa Diyos. Mga kapanalig, subaybayan po natin ang drama ng politika. Kung uusad ang mga sinampang impeachment complaints, alam natin ang detalya ng mga ito. Pag-usapan natin ang issue kasama ng ating mga kapamilya, kaibigan, katrabaho, kaparokya. Siguraduhin nating mangingibabaw ang katotohanan sa mga pag-uusap na ito. Kung magkakaroon man ng impeachment process, mapanagot dapat ang mga dapat managot sa taong bayan. Public office is a public trust. Huwag po natin kalimutan yan sa mata ng Diyos, sa mata ng sambayanan. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.